3.1 million pesos in cash was allegedly offered to Batangas 1st District Representative Leandro Leviste by Department of Public Works and Highways Engineer Abelardo Calalo. The alleged bribe money is reportedly in exchange for excluding Calalo from the ongoing investigation into anomalous flood control projects in the 1st District of Batangas. Leviste's answer came in the form of a police arrest. The lawmaker Leviste said this was not the first time someone tried to bribe him. It is not a single incident. Last Friday, we have publicly been questioning these DPWH projects. And in this district alone, there's over 1.5 billion of DPWH projects on the Sumbong sa Pangulo website. So ayan po, mga viewers ko. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Paki-subscribe, like and share and comment sa aking video upload. Okay? Itong video ko ay comment ko to, reaction ko to doon sa nangyayari ngayon sa DPWH na Ghost Project. Mga viewers ko. Hayaan nyo muna batiin ko kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Saan man kayo paligid ng mundo naroon, lalo sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, na mga tagahanga ko, o mga subscriber ko, mga viewers ko, welcome po kayo sa aking YouTube channel. At yung hindi pa magsusubscribe pa lang, yung hindi pa nagsusubscribe sa akin, ay welcome po kayo sa aking YouTube channel. At mag-subscribe na po kayo. Okay? Ito pag-uusapan natin mga viewers ko, itong reaction ko ay patungkol to sa sa nakaraang hearing diyan sa Blue Ribbon Committee na patungkol sa DPWH Ghost Project, mga viewers ko. Tapos sinundan ng privilege speech ni Senator Ping Lacson na marami silang natuklasan ng kanyang opisina, kanyang staff, na marami mga project ng DPWH na hindi nagawa. May mga project na nakalaan, may pera na napundo, may pundong pera na nakalaan sa mga project na yon, lalo na sa flood control, ay hindi nangyari. May project man nasira dahil hindi pulido yung pagkakagawa, mga viewers ko. Ngayon, mayroong ngayong na balita ngayon dito sa mainstream media, napanood natin, na isang engineer ng Batangas District ay yung isang congressman ay sinusuhulan na higit 3 milyon. Sinusuhulan, mga viewers ko. Bribe. At na-interrupt nila ito. Nahuli nila ito, mga viewers ko. Itong engineer na to na nagpapatunay lamang, mga viewers ko, na talagang may katiwalian diyan sa DPWH. May katiwalian talaga. Nagipagsabuatan itong mga empleyado ng DPWH sa mga kontraktor. Nagipagsabuatan para makuha yung project na yon. Kaso nga lang, yung project hindi natutuloy. At ibinubulsa lang yung pera natin, mga viewers. Mga pera natin to eh. Samantala, mga viewers ko, ang dami sa ating mga kababayan nagugutom. Kasama na ako doon, mga viewers ko. Nagugutom ako. Dahil yung pera na dapat para sa atin ay ilalaan sa project para naman yung mga kababayan natin, mga viewers ko, para may mga kababayan natin ay hindi rin ng baha. Makontrol sana yung tubig, yung pag-agos ng tubig, baha, sa kanayunan. Pero dahil nga sa mga iilang na kontraktor, na mga kawani ng DPWH na ikipagsubuatan sa mga kontraktor na ibulsa ang ating pera, ayun ang nangyayari. Lubog tayo lagi sa baha. Diba? May mga probinsya lubog sa baha, Bulacan, sa Bicol, sa Batangas, di ba? Ang daming namatay diyan sa Batangas sa paglubog ng baha. Pagragasan ng tubig nung nagdaang taon.
ng bagyo na yon at lumubog nga kasama ang Bicol at saka yung Batangas, di ba? Itong mga engineer o nagipagsabuat ang mga kawani ng DPWH sa ilang mga kontraktor at yung ilang mga politiko na nagipagsabuatan sa ilang kontraktor ay walang awa sila. Basta bahala na kung may mamatay dyan ng mga kababayan natin, wala silang awa. Basta yung pera makuha lang nila, ibulsa nila. Di ba ganun mga viewers ang nangyayari? Di sana naagapan, napiprevent sana yung pagragasan ng tubig. Kung yung mga project sana ginawa na nila bago pa dumating yung pagbaha. Di ba mga viewers ko? Grabe. Talagang doon sa privilege speech ni Senator Ping Lacson, bilyon na pera, trillion, 1.9 trillion mga viewers ko. Ang sinasabi doon na nakurap ng mga kontraktor na to. Kasabwat yung ilang mga empleyado ng DPW. O, di ba? Tapos sabi ni Senator Rapi Tulfo, doon sa Blue Ribbon na pakinggan natin, na mahigit 100 plus na blacklisted na mga kontraktor ay dapat na blacklist sa DPWH. Pero isa lang ang blacklisted. O, diba? Tataka si Senator Rapi Tulfo, bakit isa lang sa mahigit 100 na mga kontraktor ay isa lang ang nagkaroon ng blacklisted, na blacklist nila. Anong dahilan? Di ba? At yun pala, kaya paano mabablacklist nga naman itong mahigit 100 na ilan dahil yung ilang empleyado ng DPWH ay mga kontraktor din. Kailangan naman i-blacklist nila yung mga sarili nila. O, di ba, mga viewers ko? Ito, kamakailan lang na panood natin sa mainstream media, isang congressman sinusuhula ng isang district engineer. Mga viewers ko. Nabalita diyan sa Batangas yung isang congressman na si Congressman Leandro Libiste. Oh. Sinusuhulan ng 3 million mahigit mga viewers ko at nahuli itong district engineer na to. Di ba? Ito pakinggan natin mga viewers ko. Kumuha ako ng video clip dito sa sa mainstream media, okay? Siguro naman di magagalit yung taga mainstream media. Ito, mga viewers ko. Pakinggan natin. Ito nangyari. The bribe money. Dennis Datu has tonight's top story. 3.1 million pesos in cash was allegedly offered to Batangas 1st District Representative Leandro Leviste by Department of Public Works and Highways Engineer Abelardo Calalo. The alleged bribe money is reported in exchange for excluding Calalo from the ongoing investigation into anomalous flood control projects in the 1st District of Batangas. Leviste's answer came in the form of a police arrest. The lawmaker Leviste said this was not the first time someone tried to bribe him. It is not a single incident. Last Friday, we have publicly been questioning these DPWH projects. And in this district alone, there's over 1.5 billion of DPWH projects on the Sumbong sa Pangulo website. We want the contractors to shell out the cost for the hundreds of millions of missing materials. And maybe that's a motive for someone to try and stop that effort. Calalo has refused to issue a statement. He is currently detained at the Taal Municipal Police Station. May nangyaring krimen, tumawag yung staff, nag-responde yung mga pulis, kaya warrantless arrest ang nangyari. So, possible na sampahan siya ng corruption of public officials under Article 212 ng Revised Penal Code. Paglabag na rin ang ating anti-graft law, RA 3019. Aside from possible criminal complaint, Calalo is also expected to face administrative charges. Public Works Chief Manuel Bunoan has condemned Calalo's alleged bribery attempt. Buti nga po sa kanya, ang nanonood daw yata ng congressman. Ano ba to? Hindi po pwede yan sa aming alay sa DPWH. Dapat po, magsilbing aral sana sa mga
DPWH, sa mga tao namin dito. Sa ganitong mga pagkakataon, hindi natin papayagan po ng mga ganitong uri ng pamamalakad po ng kanilang mga tungkulin sa DPWH. Senator Pampilo Lacson praised Representative Leviste's integrity. In a Twitter post, Lacson said Leviste has offered up to 360 million pesos in kickbacks from infrastructure projects in his district. His suspect, a powerful contractor, is behind the hush money. Yung investigation should really dig deep into what's behind itong attempt nitong si Calalo to bribe Congressman Leviste. There must be a powerful contractor behind this, and we have to find out. Lacson added that many DPWH district engineers have become bagmen for contractors. Why? Bakit yung district engineer si Calalo mag-o-offer ng bribe kay Leviste? Hindi ba dapat normally Yung congressman, dapat yung contractor? Yung contractor ang mag-o-offer. So, ayun, di ba, mga viewers ko? Napanood natin. Napakinggan natin. Nagsalita si Congressman Leandro Leviste na itong si Calalo, Engineer Calalo, ay sinusuhulan siya ng mahigit 3 million. Di ba, mga viewers ko? Na ayon kay Senator Ping Lacson, na dapat ang magkukuha nito ay yung kontraktor. Di ba? Ang gagawa nito. Pero congressman, engineer ng DPWH, mga viewers ko, ang gumawa nito. So, ibig sabihin lamang, mga viewers ko, na yung ilang mga taga-DPWH dyan, na dapat sana ay gagawin lang yung kanilang trabaho, ay sila pa mismo, mga viewers ko, yung gumagawa ng katarantaduhan dyan sa DPWH. Kasabwat yung mga kontraktor na nabulgar ng privilege speech ni Senator Ping Lacson. Di ba? 15 kontraktor na sinabi ni Pangulong Marcos na ang laki pera ng ninakaw nito mga buhayang, nasabi natin mga buhayang kontraktor na to. Kasabwat yung mga kawani ng DPWH na iilan. Hindi naman lahat siguro ng sa DPWH gumagawa ng katarantaduhan. Pero yung iilan talaga na ipagsabuatan sa mga kontraktor. O, di ba, mga viewers ko? Grabe. Samantala tayo mga mamamayan na nagbabayad ng buwis, araw-araw nagbabayad ng buwis. Ba't ko sabing araw-araw, mga viewers ko, lahat ng pagkain mo na kinakain mo, binibili mo. Lahat ng binili mo, may tax na yun, mga viewers. Kung araw-araw ka kumakain, araw-araw ka rin nagbabayad ng buwis. So, ganun nangyayari, mga viewers. Tapos, nanakawin lang ng ilang mga kontraktor at kasabwat yung mga nasa DPWH na mga empleyado na dapat sana tinututukan nila dahil trabaho nila yan, magtutukan yung mga project ng ating gobyerno. Pero nagipagsabuatan sa mga kontraktor na ibulsa yung pera natin. Di ba, mga viewers ko? Ang lupit, wala silang awa. Kamakailan last year, di ba? Lumubog yung Bicol, yung Batangas, rumagasa yung tubig, maraming namatay doon, mga viewers ko. Hindi ba sila naawa doon? Yung Bulacan, lumubog. Yung Pampanga, lumubog. Hindi ba sila naawa sa mga tao na to? Sa mga nakatira doon na lumulubog yung baha, lulubog yung mga bahay nila sa tubig baha, na dapat sana ay naaagapan sa pamamagitan ng paggawa ng mga flood control. Pero dahil ibinulsa nila yung pera, ayun, anong nangyari? Lumubog sa baha yung mga kababayan natin. Dito sa Metro Manila, sa Marikina River, Montalban Rizal, di ba lumubog sa baha? Hindi sana naagapan sana yung rumaragas ang tubig. Diretso sana sa Manila Bay o sa dagat ang rumaragas ang tubig. Hindi sana babahain yung mga kanayunan natin o maaring abutin nga ng baha pero hindi naman gaano kalalim yung mga kanayunan natin na bahain. Hindi sana lulubog sila sa baha. Kung naagapan sana, kung nagawa yung mga project na dapat sana ginagawa ng mga kontraktor na nakikipagsabuatan sa DPWH, hindi mangyayari sana yun. Di ba, mga viewers ko?
na ang lupit talaga nito mga kondo. Grabe. Yung 1.9 trillion kung pinahamahagi na lang sa taong bayan yun, sa dami na nagugutom ng mga kababayan natin, siguro naman kahit paano, hindi sasama ang loob ng ilang mga kababayan natin na inanod sa baha. Di ba? Inanod na nga sila sa baha, wala pa silang makain. Di ba mga viewers ko? Grabe yung dagok na inabot ng ating mga kababayan dito. Tapos malaman-laman natin na yung pera na nakalaan doon sa flood control, ibinulsalan ng ilang mga kontraktor kasabwat yung empleyado ng DPWH. O, di ba? Tapos ito, susuhulan yung isang congressman sa Batangas. Buti na lang, mga viewers ko. Binulgar ni Congressman Leandro Libiste. Saludo ako sa iyo, sir, Congressman. Pagpatuloy niyo lang po yan. O, di ba? Meron pa dyan, siguro maaari. Merong iba dyan ng mga politiko na sinusuhulan ng mga kontraktor na to. Ng ilang kawani ng ating gobyerno ng DPWH. Maaari. Hindi lang siya nabubulgar. Pero sa awa ng Diyos, kakabugin sila ng kailang konsensya. Di ba? Mga viewers ko, ang daming mga kababayan natin na lumubog sa baha. Pero bakit tagkaganon lumubog sa baha? Na mayroon naman tayong pondo na nakalaan para na sana maagapan yung pagbaha sa mga kanayunan, sa mga lungsod. Pero ang lahat ng iyon ay guni-guni na lang, sabi ng ating Pangulo. Guni-guni. Dahil yung mga project dyan na gagawin ay nawala. Hindi natuloy. Hinahanap yung project doon sa privilege speech ni Senator Ping Lacson. Nasaan yung project? Halos pare-pareho ang halaga ng project na yon. Halaga ng pera para sa project, halos pare-pareho. O, di ba? Malaking katarantaduhan nga ang nangyari dyan sa DPWH. Lalo na sa mga kontraktor ng mga buaya, mga swapag sa pera. Ang kakapal ng mga mukha, dapat nila sila binibigyan ng project sa ating gobyerno. Ang daming pwedeng maggumawa ng mga project na ilang mga tao dyan, ng mga engineer, na pwede gumawa, o mga kontraktor, na pwede natin pagkatiwalaan. Baka maaari naman, Mr. DPWH, ibigay natin sa ilang mga kontraktor. Baka gawin naman nila yung nararapat sa flood control. O, di ba? Hindi itong mga lintik na to. Sorry for the word mga viewers ko. Naiinis lang ako nung balitaan natin to dito sa privilege speech ni Senator Ping Lacson na ang daming pera na ibinulsan nila, mga viewers ko. Ang daming pera. Samantala tayo nagugutom. Nagugutom tayo, mga viewers ko. Sa kawalang hiyaan nila. Nagugutom tayo. Makapagbigay lang tayo ng ating makapagbayad lang tayo ng ating tax, mga viewers, para lang sa mga project ng ating gobyerno. Pero ano nang ginawa nila? Ibinulsa nila. Di ba? Ang sakit lang sa dibdib. So yun lang sa akin, mga viewers ko. Hindi ko na patatagalin yung aking reaction dito sa video. Comment dito sa video. Sana, mahal na Pangulo, yung mga kontraktor na yan, na 15 na binulgar mo, wag nang bigyan ng project. Kahit ni minsan, kahit kaluluwa nila, wag na lang bigyan ng project sa ating gobyerno. Wag nang bigyan yan. Marami pang pwede natin pagkatiwalaan dyan ng mga kontraktor. Na sana, maging aral na to sa mga kontraktor na makukuha ng ating DPWH. Na wag nila gagawin yan. Dahil talagang tuloy-tuloy pa rin ang pagbaha pag nila ginawa yung flood control na para sana doon sa mga project na yan. Okay? Na yung pera na sana ay para sa flood control ay maipagawa talaga nila para naman tayo bahain. Lalo-lalo dito sa Metro Manila. Pag tuwing konti lang ang ulan, mabaha na. Kasi bakit? Barado lahat ang mga drainage. O, di ba? Na sana ay ginagawa at naaagapan sana. Lalo sa mga kanayunan, sa mga probinsya, Pampanga, Bulacan, yan ang malimit binabaha, mga viewers ko. Montalban, Rizal, sa Rizal, Marikina River. O, di ba? Manila, buong Metro Manila, mga viewers ko, binabaha. O, di ba? Yan lang po, mga viewers ko. Paki-subscribe lang po sa aking YouTube channel kung
di pa kayo nakapag-subscribe, at paki-share na rin itong aking comment, reaction sa video patungkol to sa mga kawatan ng mga kontraktor ng DPWH, kasabwat yung mga empleyado ng DPWH. Naiilan. Di ba? Oh. Napatunayan natin, di ba? Ito sa Mystery Media, napanood natin na mayroong isang engineer ng DPWH na kasabwat. O, di ba? Sa pagnanakaw ng pera natin at sinusuhulan pa. Balak pang suhulan yung congressman. Buti na lang. Ipinahuli ng congressman. Kaya saludo ako kay Congressman Leandro Libiste. Okay? Yan lang po. Bye. Ingat po tayo lagi. Pagpalay po tayo ng pumay kapal.